Si Eureka, isang decoder, ay pumunta upang i-decode ang mensahe tungkol sa nangyari sa Senogekir. Samantala, nakaalis na si Deidara bago pa makagalaw si Konkuro, kaya naiwan itong humarap kay Sesori. Sa Konoha, natanggap na ang mensahe mula sa Senogekir. Ang misyon ng Team Kakashi ay alamin ang sitwasyon at tumulong sa Suna sa abot ng kanilang makakaya. Sinubukan ni Konkuro na atakihin si Sesori ngunit hindi ito epektibo. Napag-alaman niyang ang gumawa ng tatlong puppet niya ay walang iba kundi si Sesori mismo. Ang Red Sand. Biglang inatake ni Sesori si Konkuro gamit ang kanyang buntot at tinusok ito ng lason. Unti-unting kumalat ang lason sa katawan ni Konkuro hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa may tarangkahan ng Konoha, pinaalalahanan ni Jiraiya si Naruto na huwag gamitin ang teknik na yun bago siya umalis. Inutusan ni Baki ang mga shinobi ng Senogekir para pasabugin ang lahat ng explosive tags na nakatago sa mga guho mula sa trap na ginawa ni Sesori. Pagkatapos, isang shinobi ang nagulat kay Baki na natagpuan si Konkuro. Kahit na wala siyang malubhang sugat, malapit nang mamatay si Konkuro dahil sa laso na ipinasok ni Sesori, at hindi kilala ng mga medical ni ng Suna ang laso na iyon, kaya't hindi nila magawa ang antidote. Sinabi ni Konkuro kay Baki na ang umatake sa kanya ay walang iba kundi si Sesori ng Red Sand. Nagdesisyon si Baki na pumunta sa mga honored siblings sa dulo ng village at humingi ng tulong para mahanap ang Akatsuki. Sinabi ni Lady Chiyo, isa sa mga honored siblings, na matagal na silang nagretiro at wala ng koneksyon sa mundo, pero napaisip siya na baka maganda ring makapunta sa labas para makita ang kanyang apo. Sinabi ni Baki na ang apo niyang si Sesori ay kasapi ng Akatsuki at kinuha nila si Gaara pati na ang Shukaku. Habang papunta sila sa Senogekir, si Naruto, Sakura, at Kakashi ay nasa daan, pero biglang umalis si Naruto at nagmamadaling umabante. On the way, nakita nila si Temari na pauwi na sa Suna. Nang ipaliwanag ni Naruto ang sitwasyon, sumama si Temari sa kanila. Nagpatuloy si Naruto sa pagmamadali, at nang subukan ni Sakura na pigilan siya, sinabi niya na hindi niya pwedeng sayangin ang oras. Inamin ni Naruto kay Sakura na may lihim siya na siguro alam na ni Sakura na may nine-tailed demon fox sa loob niya, na ikinagulat ni Temari. Inamin ni Naruto na siya at si Gaara ay pareho. Dahil parehong may halimaw na nakatago sa kanila at pareho silang lumaki sa mag-isa. Sinabi ni Naruto na habang siya ay nakapagbuo ng mga ugnayan at nakalabas sa dilim, si Gaara ay hindi, kaya't patuloy na nagdusa. Pareho silang tinatangi at kinatatakutan ng mga tao sa kanilang bayan dahil sa pagiging mga halimaw, at sinabi pa ni Naruto na tinitingnan lang sila ng Akatsuki bilang mga halimaw na nakakulong sa loob nila. Sinabi din ni Naruto na ang Akatsuki ay target siya rin at sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang magdusa si Gaara. Tahimik na nagpasalamat si Temari kay Naruto sa kanyang ginagawa habang sinabi ni Sakura na alam na niya ang tungkol kay Itachi. Sinabi niya kay Naruto na habang siya ay nagsasanay kay Tsunade, nabasa niya ang mga ulat kaya't alam niya na si Itachi ay miyembro ng Akatsuki at siya ang taong nais patayin ni Sasuke. Pinaniniwalaan ni Sakura na si Sasuke ay pumunta kay Orochimaru para maghanap ng lakas at alam din niyang si Orochimaru ay gusto lang si Sasuke para maging katawan at mayroon lamang itong 6 na buwan bago kailangan ng bagong katawan. Alam ni Sakura na darating ang araw na haharapin ni Itachi sina Naruto at Sasuke, kaya nangako siya na nandyan siya para protektahan sila. Tulad ng ginawa nila para sa kanya. Dumating sina Deidara at Sesori sa taguan ng Akatsuki. Gamit ang isang teknik na parang astral projection, tinawag ng leader ng Akatsuki ang ibang miyembro at sinimulan nila ang 3 araw na ritual para kunin ang one-tailed Shukaku mula kay Gaara at ikulong ito sa isang higanteng estatwa. Inutusan ng leader si Zetsu na gamitin ang kanyang katawan para bantayan ang pasukan ng taguan habang ginagawa nila ang proseso. Habang abala si Tsunade sa kanyang trabaho sa opisina, biglang may nabasag na tasa ng kape niya. Natinuring niyang isang masamang palatandaan. Nang malaman niyang nanalo siya sa loto, lalo niyang inisip na malas ito. Kaya't inutusan niya si Shizune na hanapin ang team guy na kakauwi lang mula sa isang misyon. Pinapante sila ni Tsunade sa Senogekir para tumulong sa Team Kakashi. Kahit 3 araw ang biyahe papunta sa Suna, kampante si Guy na kaya nilang makarating doon sa loob ng 1 araw. Si Lee naman, masyadong kampante, sabi niya kalahating araw lang ang kailangan nila. Samantala, sa Senogekir, bumalik sa bayan sina Chiyo at Ebazo mula sa pagreretiro para suriin ang kondisyon ni Konkuro. Sinubukan ni Chiyo ang ilang antidote pero hindi niya magamot ang lason ni Sesori. Inamin niya na tanging si Tsunade, ang prinsesa ng mga suso mula Konoha, ang may kakayahang gumamot kay Konkuro. Sinabi ni Baki na si Tsunade na ngayon ang Hokage at hindi basta-basta makakapunta sa Suna. Dagdag pa niya, kahit pumayag si Tsunade, 3 araw ang biyahe samantalang may 1 araw na lang si Konkuro bago tuluyang mapahamak.
Pero kahit ganun, sinabi ni Baki na nakapagpadala na sila ng mensahe sa Konoha para humingi ng tulong. Nainis si Chiyo, sinabing mahina ang Suna dahil sa sobrang pagsandal nila sa ibang nasyon, lalo na sa Konoha. Para sa kanya, kung tinuruan lang ng maayos ang mga shinobi ng Suna, hindi nila kailangang umasa sa iba. Napailing na lang siya at umalis para magpahinga sa labas. Habang nagmamadali sina Naruto, Kakashi, Temari, at Sakura papunta sa Suna, naipit sila sa isang malakas na sandstorm. Pagkatapos ng bagyo, tumakbo silang lahat papunta sa bayan kung saan ipinaliwanag ng mga shinobi ng Suna ang kondisyon ni Kankuro. Sinabi ni Sakura kay Temari na huwag mag-alala at siya mismo ang titingin kay Kankuro. Pagdating nila sa ospital, agad na tumakbo sina Sakura at Temari sa kwarto ni Kankuro. Samantala, nagulat si Chiyo nang makita si Kakashi. Akala niya ang kaharap niya ay ang kinatatakutang White Fang ng Konoha. Bigla siyang sumugod kay Kakashi at sinabing ipaglaban niya ang sarili niya o maghanda na lang mamatay. Sinubukan ni Chiyo na atakihin si Kakashi pero hinarang siya ni Naruto gamit ang dalawang shadow clones. Naalis ni Chiyo ang isa at sinalagang atake ng isa pa, pati na rin kay Naruto mismo. Bago pa siya muling umatake, pinigilan siya ni Ebizo na nagpaliwanag na matagal nang patay ang White Fang ng Konoha. Tumigil si Chiyo at tumawa bago lumabas ng kwarto kasama ang iba habang si Sakura ay naghanda upang gamutin si Kankuro. Ginamit ni Sakura ang Delicate Illness Extraction Technique upang alisin ang halos lahat ng lason sa katawan ni Kankuro. Sinabi ni Chiyo na naaalala niya si Tsunade kay Sakura at ipinaliwanag ni Sakura na si Tsunade ang nagturo sa kanya. Naalala ni Ebizo kung paano dumadaloy ang panahon na ngayon ang anak ng White Fang at ang estudyante ni Tsunade ang nasa harapan nila. Gumamit siya ng natitirang halamang gamot sa Suna upang makagawa ng 3 antidote. Dumating si Takamaro sa Suna na may dalang mensahe mula kay Tsunade. Ipinasa ni Baki ito kay Kakashi na ipinaalam kay Naruto na paparating ang Team Guy bilang backup. Naging masaya si Naruto nang malamang Jonin na si Neji. Sinubukan niyang umalis upang hanapin agad ang Akatsuki pero pinigilan siya ni Kakashi at pinaalalahanang hindi pa niya alam kung nasaan ang mga ito. Ipinaliwanag ni Baki na hindi nila natunton ang Akatsuki kaya nagpa siya si Kakashi na pumunta sa lugar kung saan natagpuan si Kankuro upang hanapin ang kanilang bakas. Nagising si Kankuro at ipinaalam kay Kakashi na may natira siyang piraso ng damit ni Sasori na maaaring gamitin upang matunton ang lokasyon nito. Tumawag si Kakashi ng mga ninja hounds upang sundan ang amoy ni Sasori. Naging masaya si Naruto nang makita si Pakkon pero agad silang inutusan ni Kakashi na bumalik sa misyon. Sinundan ng mga aso ang bakas ni Sasori pero iminungkahi ni Baki na magpahinga muna sila ng isang gabi matapos ang mahabang biyahe kaya pumayag si Kakashi. Nagulat si Kankuro nang makita si Naruto sa Suna at ipinaliwanag ni Temari na dumating ito upang tumulong. Naalala ni Kankuro kung paano nagbago si Gaara mula sa pagiging malamig at walang awa hanggang sa pagiging mabuting kapatid at kasikage, at alam niyang si Naruto ang dahilan ng pagbabagong ito. Hiniling niya kay Naruto na iligtas si Gaara at sumagot si Naruto na gagawin niya ito habang ipinahayag na balang araw siya naman ang magiging Hokage. Habang nagpapatuloy ang extraction ng Akatsuki, sinabi ni Pakkon kay Kakashi ang natuklasan niyang taguan ng Akatsuki, hindi alam na minamanmanan sila ni Zetsu sa may pasukan. Inutusan ni Kakashi si Pakkon na hanapin ang Team Guy at idirekta sila sa Land of Rivers na nasa pagitan ng Senogakure at Konohagakure kung saan matatagpuan ang base ng Akatsuki. Naghanda ng umalis ang Team Kakashi kasama si Temari at ilang Suna Shinobi pero pinigilan siya ni Baki. Ipinaliwanag nito na inutusan ng Suna Council na huwag silang makisali sa pagsagip kay Gaara dahil baka humantong ito sa pag-atake sa kanilang nayon kung malaman ng mga kaaway na kinidnap ang Kasikage. Hindi sumunod si Chiyo sa utos dahil retired na siya at sumama sa Team Kakashi, kaya nabuo ang bagong Kasikage Rescue Team. Nahanap ni Pakkon ang Team Guy at ipinaabot ang mensahe ni Kakashi. Narinig ito ni Zetsu at agad na ipinaalam sa pinuno ng Akatsuki na may paparating na mga shinobi. Sinabi ni Zetsu na si Might Guy ang isa sa mga paparating pero hindi siya kilala ng leader. Ipinaliwanag ni Itachi na si Guy ay isang shinobi ng Konoha na bihasa sa taijutsu. Dahil si Kisame ang may pinakamalakas na chakra at may personal na alitan kay Guy. Siya ang piniling hamarang sa Team Guy. Sa kagubatan, tinanong ni Sakura si Naruto kung gaano nakatagal siyang tinutugis ng Akatsuki. Ipinaliwanag ni Kakashi na 3 taon na ang nakalipas mula nang unang dumating ang Akatsuki sa Konoha para hanapin si Naruto. Nagtaka si Sakura kung bakit ngayon lang muli sila kumilos at sinabi ni Kakashi na posibleng dahil si Naruto ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Jiraiya at ayaw ng Akatsuki makipagsagupa sa kanya.
Itinaman ni Chiyo ang teoryang ito at ipinaliwanag na naghintay ng 3 taon ang Akatsuki upang paghandaan ng husto ang extraction ng mga tailed beast. Nang tanungin ni Sakura kung ano ang ibig sabihin ni Chiyo, nagulat si Chiyo na hindi alam ng isang estudyante ni Tsunade ang tungkol sa tailed beast na nasa Konoha. Ipinaliwanag ni Kakashi na bawal pag-usapan sa Konoha ang tungkol sa nine-tailed fox dahil itinuturing itong classified information. Ipinaliwanag ni Chiyo na may 9 na tailed beast sa mundo, mga halimaw na gawa sa purong chakra, at maraming nayon ang naglaban-laban para makontrol sila bilang sandata sa digmaan. Sinabi niya na ang one-tailed Shokaku ay matagal na nasa ilalim ng Suna, habang ang nine-tailed fox naman ay nasa Konoha. Bagamat kinalimutan ng maraming nayon ang mga tailed beast matapos ang digmaan, patuloy pa rin silang umiiral sa mundo. Naging mabigat ang natuklasan ni Naruto dahil napagtanto niyang hindi lang sila ni Gaara ang nasa ganitong kalagayan, kundi marami pang tulad nila ang maaaring tugisin ng Akatsuki. Habang nag-uusap sila, lihim silang minamanmanan ni Zetsu na agad ipinabatid sa Akatsuki na may mga shinobi ng Konoha na sumusunod sa kanila. Napagalitan si Deidara dahil iniwan niya ang mga bakas ng kanilang lokasyon. Pinadala si Itachi upang hamarang sa Team Kakashi. Habang papunta sa Land of Rivers, naramdaman ni Neji na may sumusunod sa kanila. Ginamit niya ang Byakugan upang hanapin ito at biglang lumabas mula sa lupa si Kisame, handang mag-higanti. Naiinis siyang hindi siya matandaan ni Guy, kaya handa siyang lumaban upang ipaalala ang sarili niya. Samantala, biglang huminto ang Team Kakashi sa kanilang paglalakbay nang harangin sila ni Itachi. Nakilala ni Chiyo ang kanyang Sharingan habang ipinaliwanag ni Naruto kay Sakura kung sino siya. Napagtanto ni Sakura na nasa harapan niya ang taong nagdulot ng labis na paghihirap kay Sasuke. Kaya hindi niya mapigilan ang galit na maramdaman sa presensya nito. Habang ini-extract ang halimaw mula kay Gaara, hinarang ng Itachi ang Team Kakashi at si Kisame naman ang humarap sa Team Guy. Agad na umatake si Kisame gamit ang Water Release, Exploding Water Colliding Wave, kaya napuno ng tubig ang paligid na naging pabor sa kanya. Hirap ang Team Guy na tamaan si Kisame dahil pinapangalagaan niya ang sarili gamit ang kanyang espada. Kahit gaano pa nila subukan, hindi pa rin siya maalala ni Guy. Sumugod si Guy sa malapitan habang umatake si Lee mula sa ibaba gamit ang Leaf Rising Wind. Dahilan para mabitawan ni Kisame ang espada niya. Sinundan nito ni Neji gamit ang 8 trigrams vacuum pump na nagpatalsik kay Kisame. Bilang panghuling atake, inihagis ni Tenten ang isang exploding sphere sa kanya. Napigilan ni Kisame ang pagsabog gamit ang espada niya, pero napunta siya sa ilalim ng tubig. Pag-ahon niya, naiinis siya na kailangan niyang harapin sila. Hindi pa rin maalala ni Guy si Kisame, kaya tinanong pa niya kung kanya ba ang espadang hawak nito na ikinainis ni Neji. Sumugod si Guy at gamit ang dynamic action, nakuha niya ang espada ni Kisame. Inakala nilang wala ng laban si Kisame kaya inutusan ni Guy ang kanyang grupo na sabay-sabay umatake. Pero mabilis na gumawa si Kisame ng 3 water clones at ginamit ang water prison technique para ikulong sina Neji, Tenten, at Lee. Sinubukang iligtas sila ni Guy dala ang espada ni Kisame, pero bigla siyang nasaktan sa hawakan nito, kaya bumalik ito kay Kisame. Samantala, hinarap ni Naruto at Kakashi si Itachi. Sinabihan ni Kakashi ang grupo na huwag titignan ang mata ni Itachi dahil sa kanyang visual genjutsu. Narinig na noon ni Chiyo ang tungkol kay Itachi, lalo na sa pagpatay nito sa sarili niyang angkan. Pero dahil nakalaban na niya noon ang isang Uchiha na may Sharingan, naisip niyang gumawa ng plano. Sinabi ni Kakashi na hindi ito uubra dahil may Mangekyou Sharingan si Itachi. Naalala niya ang huling laban nila kung saan ginamit ni Itachi ang Tsukuyomi sa kanya, dahilan para maranasan niya ang 3 araw na pagpapahirap sa loob ng isang saglit at 1 linggong pagiging comatose. Nagulat si Itachi na natuto si Kakashi mula sa laban nila noon. Pero sinabi ni Kakashi na may kapalit ang paggamit ng Mangekyou Sharingan, unti-unting nasasira ang mata ng gumagamit nito. Pinuri ni Itachi si Kakashi sa kaalaman niya tungkol sa Mangekyou Sharingan, kaya tinanong ni Kakashi kung gaano nakasama ang kondisyon ng mata ni Itachi. Sabay taas ng kanyang headband para ipakita ang sarili niyang Sharingan. Nagulat si Itachi sa nakita niya at naisip kung posibleng may Mangekyou Sharingan din si Kakashi. Sinabihan ni Kakashi ang kanyang grupo na para malabanan si Itachi, dapat nilang hulaan ang galaw nito sa pamamagitan ng pagtingin sa katawan, hindi sa mata. Pero nagawa pa rin ni Itachi na gumamit ng genjutsu gamit ang singsing niya na hindi napansin ni Naruto. Sinugod ni Kakashi si Itachi, pero napigilan siya nito at pinanatili sa isang posisyon. Gumamit si Itachi ng Shadow Clone para atakihin si Naruto. Mabilis namang gumanti si Naruto at tinamaan ng Rasengan ang Shadow Clone, dahilan para ito mawala. Pero laking gulat niya nang makita niyang nakahandusay sa lupa sina Kakashi, Sakura, at Chiyo.
Bigla silang nagbago ng anyo at naging Itachi, kaya naguluhan si Naruto sa nangyayari. Lalong umiinit ang laban ni Nagai at Kisame. Para makabawi sa malaking espada ni Kisame, inilabas ni Gai ang kanyang nunchaku. Pero kahit anong palo niya, hindi niya matamaan si Kisame. Gumamit si Kisame ng water release, water shark bullet technique para piliting lumubog si Gai sa tubig, tapos sinundan ito ng water release, 5 feeding sharks technique. Sinubukang labanan ni Gai ang 5 peiteng gamit ang kanyang taijutsu, pero dahil nasa tubig sila, mabilis na naghilom ang sugat ng mga peiteng. Samantala, ang Team Gai ay hirap ng makahinga sa kanilang water prison, at hindi rin nila mapabagsak si Kisame. Dahil dito, nagdesisyon si Gai na gamitin ang 8 gates. Binuksan niya ang unang 6 na gate, dahilan para makatayo siya sa ilalim ng tubig, gumaling mula sa mga natamong pinsala, at itulak paitaas ang lahat ng tubig. Ginamit ni Neji ang pagkakataon para palayain ang sarili sa pamamagitan ng pagpapalabas ng chakra mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, ginamit niya ang 8 trigram 64 palms para talunin ang 3 water clones ni Kisame at palayain ang kanyang mga kasama. Inihanda ni Gai ang kanyang morning peacock stance, handa nang tapusin si Kisame. Sa kabilang banda, napansin ni Naruto na nasa loob siya ng isang genjutsu matapos magbago ang anyo ng bawat Itachi na tinamaan niya at naging mga uwak. Nagtaka siya kung paano siya natrap sa genjutsu kung hindi naman niya tinignan ang mata ni Itachi. Sinabi ni Itachi na kaya niyang gumamit ng genjutsu gamit ang kanyang singsing na tiningnan ni Naruto. Inihanda na ni Itachi ang sarili para patulugin si Naruto. Pero naalala ni Naruto ang turo ni Jiraiya kung paano kumawala sa isang genjutsu, kaya nagawa niyang tanggalin ang mga uwak na pinalabas ni Itachi. Napansin ni Itachi ang ginawa ni Naruto at sinabi niyang mukhang lumakas na ito. Habang patuloy na nakakulong sa genjutsu ni Itachi, tahimik na umaasa si Naruto na may magpapalaya sa kanya. Maya-maya, tinanggal ni Sakura at Chiyo ang genjutsu sa kanya. Pinayuhan siya ni Kakashi na manatiling alerto bago ito sumugod kay Itachi. Gumamit si Itachi ng fire release, Phoenix Sage Fire Technique, pero madali itong naiwasan ni Kakashi. Naglunsad naman si Itachi ng fire release, Great Fireball Technique kay Naruto, Sakura, at Chiyo, pero nagawa nilang lumayo bago sila tamaan. Sinubukan ni Kakashi na tamaan si Itachi gamit ang lightning cutter, pero mabilis itong tumalon sa ere para umiwas. Doon naman sumugod si Naruto, dala ang kanyang Rasengan. Akala niya, tinamaan na niya si Itachi, pero lumabas na isang shadow clone lang pala ito. Gumamit si Kakashi ng hiding in mist technique para balutin ng hamog ang paligid. Sinabi ni Itachi na hindi ito epektibo dahil kaya pa rin niyang makita gamit ang kanyang Sharingan. Sinubukan niyang tamaan si Kakashi ng fireball technique. Pero napansin ni Kakashi na parang may kakaiba kay Itachi. Gumamit siya ng Earth Release, Double Suicide Decapitation Technique para atakihin si Itachi mula sa ilalim ng lupa, pero naiwasan ito ni Itachi. Nang mahawakan ni Itachi si Kakashi, inihanda niya ang sarili para gumamit ng genjutsu, pero lumabas na isang shadow clone lang pala ang hinawakan niya. Ngayon, ang clone na ni Kakashi ang may hawak kay Itachi. Sinabi ni Kakashi kay Naruto na tirahin silang dalawa. Naalala ni Naruto ang training niya kay Jiraiya. Kung saan sinabi nitong ang Rasengan ay isang jutsu na ginawa ng 4th Hokage, pero dapat niyang gamitin ang sarili niyang chakra para pagandahin ito at lumikha ng sarili niyang bersyon. Naisip niyang ito na ang tamang oras para subukan ito. Sa tulong ng isang shadow clone, ginamit niya ang Big Ball Rasengan at pinasabog si Itachi. Nagulat sina Sakura at Chiyo sa lakas ng kanyang bagong teknik. Pero pagkatapos ng atake, laking gulat nilang makita na hindi si Itachi ang nakahandusay sa harapan nila, kundi si Yura, isang Anbo commander mula sa Senogekure. Samantala, matapos gamitin ni Gai ang kanyang morning peacock laban kay Kisame, nagulat ang Team Gai nang makitang hindi si Kisame ang bumagsak, kundi isang hindi kilalang lalaki na nakasuot ng Akatsuki cloak. Tumingin si Gai sa katawan at sinabing sigurado siyang hindi niya pa talaga nakikita ang taong ito dati. Napagtanto ng Team Kakashi at Team Gai na distraction lang ang laban nila para pigilan silang sagipin si Gaara. Agad namang tinawag ni Chiyo ang kanyang mechanical bird para magpadala ng mensahe sa kanyang kapatid na si Ebizo tungkol kay Yura, ang lalaking ginamit bilang sakripisyo para kay Itachi. Pinaliwanag ni Chiyo na kung ginamit na ng Akatsuki ang ganitong teknik, nangangahulugan itong sinimulan na nila ang pagkuha ng buntot na hayop kay Gaara. Nang tanungin ni Sakura kung ano ang ibig sabihin nito, ipinaliwanag ni Chiyo na noon pa man, ginagamit na ang lakas ng mga buntot na hayop sa pamamagitan ng pagbibigay ng sisidlan sa kanila. Ang mga taong ito, na tinatawag na Jinchuriki, ang naglalaman ng mga halimaw at nakakagamit ng kapangyarihan ng mga ito. Pero kung kukunin ang halimaw mula sa kanila, siguradong mamamatay sila.
Dagdag pa niya, bago pa si Gaara, dalawa ng Jinchuriki sa Xenogear ang nagkaroon ng Shukaku, at pareho silang namatay nang alisin ito sa kanila. Nagpantang ang tenga ni Sakura sa ideya na ginamit ng mga ninja ang mga halimaw noong panahon ng digmaan. Handa na sana siyang maglabas ng sama ng loob laban sa mga gumawa ng Jinchuriki pero napahinto siya nang mapagtantong isa ring Jinchuriki si Naruto. Napaluha siya sa pag-iisip na baka mangyari kay Naruto ang nangyayari ngayon kay Gaara, kaya gusto niya sanang kausapin ito. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang nagsalita si Naruto at sinabing dapat na silang gumalaw kung gusto nilang masagip si Gaara. Samantala sa Suna, napabangon si Kankuro nang marinig niyang may ipinadalang mensahe si Chiyo. Agad siyang pumunta sa pulong ng Suna Council kasama si Baki. Dito, napag-alamang si Yura pala ay isang spy ng Akatsuki kaya nakapasok sina Sasori at Deidara sa nayon. Habang nag-uusap, may mga konsehal na gustong magtalaga agad ng bagong Kashikage dahil hindi tiyak kung babalik pa si Gaara. Gulat na gulat sina Kankuro at Baki sa narinig. Isa sa mga konsehal ang nagsabi na baka mas mabuti nang wala si Gaara sa nayon dahil takot ang karamihan sa mga tao na baka magwala si Shukaku. Naniniwala silang mas magiging matatag ang nayon kung pipiliin nila ang bagong Kashikage. Tinuligsa ito ni Kankuro pero ipinaalala ng konsehal na minsan nang nawala ang third Kashikage na itinuturing na pinakamalakas sa kasaysayan ng Suna. Sa kabila ng maraming rescue teams na ipinadala, hindi man lang nila natagpuan ang katawan nito. Bukod pa roon, sinalakay sila ng mga kalapit bansa nang malaman nilang wala na silang Kashikage. Para maiwasan ang ganitong trahedya, nais nilang magtalaga agad ng bago. Kahit na naiintindihan ni Kankuro ang kanilang punto, hindi pa rin niya matatanggap na basta na lang isusulat si Gaara bilang patay dahil kapatid niya ito. Habang patuloy sa pagtakbo, napansin ni Kakashi na bumagal si Naruto dahil sa pagod mula sa paggamit ng Big Ball Rasengan. Nagdesisyon siyang magpahinga muna na agad namang sinuportahan ni Chiyo. Tutol si Naruto pero ipinaliwanag ni Kakashi na mas mabilis silang makakarating kay Gaara kung magpapahinga muna sila kaysa ipilit ang pagtakbo sa sobrang pagod. Dagdag pa niya, kailangan ni Naruto ang buong lakas niya sakaling makaharap nila ang mga dumukot kay Gaara. Sa kabilang dako naman, napansin ni Pakko na hirap si Guy matapos gamitin ang 6 na gate. Tinanong siya ni Lee kung ayos lang siya, pero biglang bumangga si Guy sa isang sanga ng puno at nawala ng malay. Napagdesisyonan ni Neji na bigyan siya ng sapat na oras para makabawi mula sa pagod ng Morning Peacock. Kaya nagpahinga rin sila. Samantala, sa loob ng hideout ng Akatsuki, pinuri ng pinuno sina Itachi at Kisame sa matagumpay nilang pagpigil sa mga kalaban. Agad namang sumingit si Sasori, sinasabing dapat purihin din siya dahil ang mga tauhan niya ang ginamit na sakripisyo sa teknik ng kanilang leader. Ngunit sinabi ng leader na ang kanyang teknik mismo ang nagdala ng tagumpay at dapat pang magpasalamat ang mga tauhan ni Sasori sa bihirang pagkakataon nilang makapaglingkod sa Akatsuki, kahit sandali lang ito tumagal. Hiningi ng leader ang ulat ni Itachi at ipinaalam nito na ang humahabol sa kanila ay sina Kakashi Hatake, Sakura Haruno, Naruto Uzumaki, ang Jinchuriki ng Nine-Tailed Fox at si Lady Chiyo mula sa Suna. Laking gulat ni Sasori nang marinig na hinahabol sila ng kanyang sariling lola. Pagkatapos, inutusan ng leader si Zetsu na hanapin ang mga bangkay ng mga ginamit na sakripisyo at itapon ang mga ito.